Itinaas ni Moryang ang isang kilay, iniisip kung masyado bang mabigat ito para kay Daoshi, at sinabing maaari siyang umurong kung gusto niya. Tumawa lang si Daoshi at sinigurado sa lahat na hindi niya intensyon na ipahiwatig na gusto niyang umalis. Binanggit ni Ranju ang Kincheng sect at ang Aim sect, iniisip kung may koneksyon ba sa pagitan ng dalawa. Agad namang sumagot si Daoshi, ipinaalala na alam ng lahat ang tunggalian ng dalawang sekta na 7 taon nang nagaganap. Sumabad si Moryang, sinasabing walang nakakaalam kung paano ito nagsimula, pero lumala na ito sa paglipas ng panahon. Mula sa simpleng sagupaan ng mga mandirigma hanggang sa malalaking labanan na naghiwa-hiwalay sa lahat sa Jianghu at Sichuan. Iniisip ni Moryang na malapit na ang isang malaking laban sa pagitan ng mga sekta. Ngunit nagtataka si Ranju kung bakit nga ba talaga sila naglalaban. Iniwasan lang ito ni Moryang, sinasabing hindi na mahalaga ang dahilan. Ang mahalaga sa kanya ay maaaring dumating na ang pagkakataong matupad ang kanyang pangarap dahil sa kabuluhang ito. Maya-maya, makikita si Wal na paalis na mula sa bahay pahingahan. Naalala ng may-ari ang naging kilos ni Wal kanina at bigla siyang kinabahan, umaasang aalis na ito nang hindi magdudulot ng gulo. Lumapit si Wal sa may-ari at tinanong kung sino ang may pinakamalalim na kaalaman sa nangyayari sa Sichuan. Bahagyang nalito ang may-ari at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa panloob na usapin. Nilinaw ni Wal na gusto niyang malaman ang sitwasyon sa pagitan ng mga sekta. Iminungkahi ng may-ari na puntahan ni Wal ang isang pagawaan, lalo na ang silid ng Fire Dragon. Matagal na itong lugar kung saan nagtitipon ang mga artisan ng Sichuan. Matagal na nilang kaanib ang mga lokal na sekta, kaya kung bibili si Wal ng sandata mula sa kanila, maaari siyang makakuha ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Pumunta si Wal sa pagawaan. Doon, may isang lalaki na sumisigaw sa isang manggagawa dahil ginamit nito ang martilyo nang hindi nagpapaalam. Sinipa niya ito sa batok at sinabihang bumalik sa kanyang mga gawain. Galit niyang sinigawan ang manggagawa, tinanong kung bakit ito nakatayo lang doon, at inutusan siyang pumunta sa likuran upang tapusin ang kanyang trabaho. Malinaw niyang sinabi na hindi ito maaaring bumalik hanggat hindi tinatawag. Pagkatapos, napansin niyang pinapanood siya ni Wal. Inilipat niya ang atensyon kay Wal at tinanong kung ano ang bibilhin nito. Pero mas interesado si Wal sa kung ano ang nagawa ng manggagawa. Umamin ang lalaki na hindi maganda ang asal ng manggagawa, binanggit na may chismis na galing ito sa tangklan, ngunit sinubukan pa rin nitong gamitin ang martilyo ng walang pahintulot. Tinanong ni Wal kung bawal bang gumamit ng martilyo ang mga mula sa tangklan. Tumugon ang lalaki at tinanong kung unang beses ba ni Wal sa Sichuan. Sumagot si Wal na halos ganoon na nga. Ipinaliwanag ng lalaki kung paano bumagsak ang tangklan noon dahil sa pakikipag-alyansa sa Demon Cult. Dahil dito, nilipol sila ng isang mandirigmang tinaguriang si pinakamalakas sa kasaysayan dahilan ng kanilang pagbagsak. Nakikita ng mga taga-Sichuan ang tangklan bilang traidor sa kanilang bayan, kaya walang pagawa ang handang magturo sa kanila ng mga lihim na teknik. Natatakot silang maulit ang kasaysayan. Isang lalaki ang nagsabing ang tangklan ay kailangang magdusa sa kasalanan ng kanilang mga ninuno, tinanong kung bakit nila piniling makipagsanib sa Demon Cult, at sinabing kasalanan nila ang kanilang sinapit. Muling tinanong ng lalaki si Wal kung ano ang bibilhin niya. Sinagot ni Wal na naghahanap siya ng lumilipad na espada. Sinabihan siya ng lalaki na sumunod dahil nasa likuran ang mga sandata ng pagawaan. Habang naglalakad sila papunta roon, tinanong ni Wal kung marami ba silang natatanggap na order kamakailan. Napatawa ang lalaki at sinabing dumoble ang kanilang order mula nang magsimula ang alitan sa pagitan ng Yimi sect at Kincheng sect. Ipinaliwanag niyang kahit magulo ang Sichuan, bumabaha ang negosyo nila. Lahat ng manggagawa nila ay abala sa paggawa ng sandata para sa iba't ibang sekta. Habang patuloy sa pagsasalita ang lalaki, napansin ni Wal ang isang inapo ng tangklan na binubugbog sa malapit. Ang mga lalaking bumubugbog kay Sochu ay naniniwalang bumagsak ang tangklan dahil hindi nila sinunod ang mga patakaran. Sa tingin nila, ginagawa lang nila ang nararapat upang ipakita kay Sochu kung saan ito nababagay. Habang nakalugmok si Sochu, napansin niyang may patalim na nakahiga sa lupa. Lumapit si Wal sa grupo at nagkomento na mas masahol pa sa hayop ang isang taong hinahayaan ang sarili na apihin. Sinabi niyang ang pagtitiis sa pang-aabuso ay katumbas ng pamumuhay bilang isang walang kwentang aso. Pagkatapos, humarap siya kay Sochu at tinanong kung paano niya balak mamuhay.
Nagtanong ang mga lalaki kung sino si Wall at sinabihan siyang umalis dahil usapin ito ng Fire Dragon Room. Hindi ito pinansin ni Wall at muling tinanong si Sochu. Nainis ang mga lalaki at sinimulang akusahan si Wall ng pambabastos. Habang abala sila sa galit, biglang tumalon si Sochu at kinagat sa liig ang isa sa kanila, agad itong pinabagsak. Nagulat ang lalaki at tinanong kung anong ginagawa ni Sochu, ngunit agad itong dumampot ng patalim at itinutok ito sa kanyang mata. Gulat na gulat ang iba at tinawag siyang halimaw. Tumayo si Sochu at sinabing hindi naman talaga siya kailanman itinuring bilang isang tao. Lagi siyang itinuturing na parang hayop lang. Binalaan niya sila na sawa na siyang bugbugin ng walang dahilan at nagbantang pupugutan niya ng liig ang sinumang sumubok pang mang-api sa kanya. Habang umaalis ang mga lalaki, muntik nang matumba si Sochu sa sobrang pagod pero sinalo siya ni Wall. Maya-maya, inihatid ni Wall si Sochu pauwi at saglit na tumingin-tingin sa paligid, sinasabing ang ganda ng bahay niya. Nagulat si Sochu sa papuri at naisip kung niloloko lang ba siya ni Wall. Sinigurado ni Wall sa kanya na parang palasyo ang bahay niya, habang ang sarili niyang tahanan ay parang pugad ng mga ahas. Naisip ni Sochu na baka nagpapalakas lang ng loob si Wall. Sinabi ni Wall na kailangan na niyang umalis dahil may asikasuhin pa siya. Nagtanong si Sochu kung saan siya pupunta, pero iniwasan ito ni Wall at nagtanong kung bakit bigla siyang interesado sa buhay ng iba. Tumawa si Sochu at sinabing tiyak na tinanong din ni Wall kung siya ang nasa ganoong sitwasyon. Tumango si Wall at ipinaliwanag na may mga taong may malaking atraso sa kanya, ginamit siya, iniwan, at hinabol para patayin. Naging mausisa si Sochu at tinanong kung sino ang mga taong iyon at kung talagang balak bang maghiganti ni Wall. Binanggit ni Wall ang Qingcheng Sect, ang Emi Sect, at ilan pang grupo na sumusuporta sa mga ito. Hindi makapaniwala si Sochu, sinabing nakakabaliw ang plano ni Wall at tinanong kung seryoso ba itong sasalungat sa buong Sichuan ng mag-isa. Natawa lang si Wall at inamin na baka nga medyo baliw siya. Pagkatapos, hiningi niya kay Sochu ang lumilipad na punyal na pinahiram niya rito, sinasabing kailangan niya ito pabalik. Biniro siya ni Sochu, sinabing walang kwenta ang punyal na iyon, pero ipinagtanggol ito ni Wall, binanggit na gumastos pa siya ng isang pirasong pilak para dito. Sa halip, inilabas ni Sochu ang isa pang sandatang itinago niya sa ilalim ng kama at ibinato ito kay Wall, sinabihang iyon na lang ang gamitin. Namangha si Wall sa talim, balanse at tibay ng sandata. Tinanong niya si Sochu kung mahirap ba itong gawin. Sinabi ni Sochu na hindi naman ito ganoon kahirap buuin, pero kinailangan niyang itago ito dahil kapos siya sa oras. Tinanong ni Wall kung sigurado ba siyang ibibigay ito, at sinigurado ni Sochu na ayos lang iyon, sabay banggit na galit pa rin siya sa Qingcheng Sect at Emi Sect dahil sa ginawang pagkawasak sa tangklan. Sinabi ni Sochu na si Wall ang unang nagsabi sa kanya na huwag magpaapi, kaya mas may halaga ang sandatang ito. Nagpasalamat si Wall at sinimulang sanayin ang sarili sa paggamit ng sandata, mabilis niya itong nakuha. Pinanood siya ni Sochu, hindi makapaniwala sa husay ni Wall na parabang may sariling isip ang mga lumilipad na talim. Pinangalanan ni Wall ang sandata bilang Phantom Dagger. Habang papaalis, ipinakilala ni Wall ang sarili kay Sochu. Hiniling ni Sochu na magtagumpay siya sa Sichuan. Samantala, sa Chengdu, may pagpupulong si Lady Wu. Nagpasalamat siya sa lahat ng dumalo matapos niyang ipatawag ang mga ito. Tiniyak ng mga naroon na sinusuportahan nila ang 100-follower room kahit na may pananakot mula sa Qingcheng Sect. Nakikita ni Lady Wu ang kanilang pagsisikap at napagtanto niyang hindi naman talaga makapangyarihan ang Qingcheng Sect sa Chengdu, kaya't kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, lihim niyang iniisip na ang lahat ng lalaki ay bastos at walang modo. Naalala niya ang isang paanyaya mula sa Yimi Sect, dala ng kakaibang kilos ng Qingcheng Sect. Ipinahayag niya sa lahat ng naroon na hindi siya makakadalo sa susunod na pagpupulong. Masigasig namang nagpresenta ang ilan, sinasabing handa silang umakyat ng bundok para sa kanya. Natutuwa si Lady Wu, iniisip na nahuhulog lang sila sa kanyang kagandahan. Sinimulan niyang magplano kung paano niya magagamit ang mga ito upang makuha ang kontrol sa Emi Sect at pamunuan ang Sichuan. Habang nagtatapos ang pagpupulong, napansin ni Lady Wu ang isang hindi pamilyar na mukha sa karamihan. May kung anong kakaiba sa maliwanag na mga mata at maputing balat ni Wall na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Lumapit siya rito, ipinakilala ang sarili at tinanong ang pangalan nito. Sinabi ni Wall ang kanyang pangalan, ngunit malamig ang kanyang tugon na siyang ikinainis ni Lady Wu.
Nagtaka siya kung mandirigma ba si Wall, ngunit inismiran lang ito ni Wall, sinabing bahala siyang maniwala sa gusto niya. Lalong naging interesado si Lady Wu pero pinutol siya ni Wall at tinanong kung bakit siya biglang interesado sa isang random na tao na katulad niya. Hindi naman talaga apektado si Wall sa paraan ng pananalita ni Lady Wu. Nag-init ang ulo ng mga tauhan ni Lady Wu at gusto nilang ipasabi kay Wall na humingi ng tawad. Sa halip, kinutya ni Wall ang kanilang katapatan, tinanong kung sinusuri ba muna nila ang kanilang kalaban bago magpakitang gilas. Nainsulto ang isa sa mga tauhan ni Lady Wu at biglang umatake, sinubukang tagain si Wall sa ulo gamit ang kanyang espada. Ngunit madali lang itong naiwasan ni Wall. Lalong nainis at napahiya ang lalaki, kaya't muli siyang sumubok. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Thunderstorm Sword Technique. Nagsimulang mag-alala ang karamihan dahil seryosong teknik na ang ginagamit ng tauhan ni Lady Wu laban kay Wall. Hinugot ng lalaki ang kanyang espada at tinutok ito sa ulo ni Wall, ngunit muli lang siyang iniwasan ni Wall na parang wala lang. Sa sobrang inis, nagwala na ang lalaki, bumabayo ng suntok at hampas na parang wala ng bukas. Pero kumikilos si Wall na parang sumasayaw, madali niyang iniiwasan ang bawat atake nang hindi man lang pinapawisan. Sa isang iglap, nakalusot siya sa tabi ng lalaki at biglang lumitaw sa tabi ni Lady Wu. Doon na tuluyang nawala ng kontrol ang lalaki at nagpakawala ng isang desperadong atake. Humarap si Wall, tinitigan siya sa mata at sinabing kahit anong gawin niya, walang silbi ang pinakamalakas niyang dalaw. Pagkatapos, hinablot ni Wall ang lalaki para lang siyang balahibo sa gaan at ibinagsak ito sa lupa ng napakalakas. Agad namang sumingit si Lady Wu, pinakiusapan si Wall na pakawalan na ang lalaki, sinasabing nag-alala lang ito para sa kanya. Tinuro ni Wall na bawat isa ay may pananagutan sa kanilang ginagawa. Tumango si Lady Wu at sinabing siya na ang mananagot sa lalaki. Napansin ni Wall kung paano niya iniikot ang sitwasyon pabor sa kanya, kaya't napangisi siya. Kinabukasan, nagising si Wall at Lady Wu sa isang kama. Humiling si Lady Wu ng isang pabor, siguradong madali lang ito para kay Wall dahil ipinakita na niya ang galing niya. Sinabi niya ang gusto niyang mangyari, nais niyang patayin ni Wall si Nam Ho-san. Sinabi niyang kamakailan lang, iminungkahi ng pinuno ng Thunder Clan, si Tai Janho, ang kasal nila ni Nam Ho-san. Pinilit nilang ipitin ang 100-follower room at ang Emi sect, nagbabanta na susuportahan nila ang Qingcheng sect kung hindi matutuloy ang kasal, kaya't lalong naging mahirap ang sitwasyon para sa dalawang grupo. Napagtanto ni Wall na dahil wala naman siyang koneksyon sa 100 Flowers Room, iniisip ni Lady Wu na madali siyang itatakwil kung sakaling pumalpak siya. Dagdag pa ni Lady Wu, kung mapapatay ni Wall si Nam Ho-san, ipapakilala niya ito sa kanyang tiyahin at sisiguraduhing makakatanggap siya ng gantimpala. Naging interesado si Wall sa tiyahin niya. Sinabi ni Lady Wu na isa ito sa mga pangunahing disipulo ng pinuno ng Emi sect at siya rin ang Pavilion Master, si Zonghua. Napangiti si Wall, naalala ang isa niyang kaibigang assassin. Samantala, sa bundok Emi, dumating si Ransu kasama ang isa niyang kasamahan. Napakaganda ng tanawin mula sa bundok, pero iniisip ni Ransu kung may halaga pa ito kung matatalo sila ng Qingcheng sect sa nalalapit na digmaan. Dumating si Ransu at ang kasama niya para sa isang pagpupulong sa Yimi sect kung saan naroon sina Zonghua, Yang, at ang matandang pinuno ng Abyss of Nine Calamities. Diretsahan ang matandang pinuno, sinabing hindi basta magpapadanak ng dugo ang isang grupo ng mga palaboy ng walang dahilan. Sumang-ayon si Ransu, sinabing hindi sila maaaring pumayag na matalo at binanggit na humihingi ang grupo nila ng halagang 500,000 gold yangs. Nag-init ang ulo ng mga disipulo ng Emi sect, sinasabing napakalaking halaga niyon at isang kabaliwan na bayaran. Agad namang nagsalita ang matandang pinuno, dahilan para tumahimik at yumuko ang lahat. Pinagdududahan niya kung seryoso ba si Ransu sa kanyang alok, itinuro niyang sa parehong halaga, kaya niyang kumuha ng maraming iba pang grupo. Sumagot si Ransu na wala sa mga iyon ang kasing lakas ng Blood Cloud Corps. Pinilit siyang sumagot ng matandang pinuno, tinanong kung ano ang gagawin nila kung tatanggihan pa rin sila. Ibinunyag ni Ransu na may isa ng kasapi nila na marahil ay nakarating na sa bundok Qingcheng. Sa galit, pinatamaan sila ng matandang pinuno ng matinding enerhiya, dahilan para magsuka ng dugo si Ransu at ang kasama niya. Hiniling ng matanda ang buong katotohanan, gustong malaman kung ano talaga ang kasunduan. Sa huli, inamin ni Ransu na sila ay mga bayarang mandirigma lamang, at kung sino ang magbibigay ng kahit isang yang na mas mataas na halaga, sa kanila sila kakampi.
Tahimik na pinag-isipan ng matandang pinuno ang sitwasyon. Napagtanto niyang malakas na ang posisyon ng Kincheng sect at ang pagkuha sa mga palaboy na ito ay maaaring maging isang malaking bentahe para sa kanila. Sa una, iniisip niyang palayain na lang sila, pero napagtanto niyang maaaring kakailanganin niya ang lahat ng posibleng kakampi kung sumiklab ang giyera. Kaya't inutusan niya si Zonghua na makipag-usap sa mga palaboy at ayusin ang kasunduan. Samantala, may dalawang lalaki namang nag-uusap tungkol sa kanilang negosyo sa Thunder Clan. Pareho na silang naiinis sa hirap ng pakikipagkasundo sa angkan. Isa sa kanila ang naglabas ng hinanakit, sinasabing pagod na siya sa bawat negosasyon. Nagtataka siya kung hanggang kailan pa magtataas ng hiling ang Thunder Clan, lalo na't napakarami na nilang nakaimbak na supply ng butil. Tinatawag nilang kuripot ang angkan kahit na marami naman itong pera. Mula sa malayo, tahimik na nagmamasid si Wall, naghihintay sa pagbabalik ng Black Cloud Corps. Samantala, iniisip ni Moriang kung gaano nakakapagod ang manatiling neutral sa pagitan ng Emi sect at Kincheng sect. Pakiramdam niya ay oras na para magretiro kapag lumamig na ang sitwasyon. Bumalik si Daoshi, sinabing naantala siya dahil nakasalubong niya ang isang pamilyar na mukha. Ipinaalala niya kay Moriang ang lalaking nagdangalang Wall, iyong aksidente nilang nakasalubong sa isang paglalakbay. Tumango si Moryong, hindi mapakali, at may kutob siyang konektado ito sa hindi matatag na relasyon ng dalawang sekta. Sang-ayon si Daoshi, naniniwalang may dahilan para pagtuunan ito ng pansin. Iminungkahi niyang magpadala ng ilang tauhan upang lihim na sundan si Wall, dala ng kanilang kuryosidad. Sa tingin ni Moryong, matalinong hakbang ito kaya pumayag siya. Sa parehong oras, dumating sina Jonghua at ang mga tauhan ng Emi sect. Masayang sinalubong sila ni Moryong, iniisip na handa nang makipag-usap ang Emi sect. Agad nagbabala si Jonghua na huwag silang lokohin, kung hindi, magkakaroon ng matinding kahihinatnan, kahit pa mapatagal nito ang labanan nila laban sa Kincheng sect. Ngumiti lang si Moryang at inimbitahan sila sa loob, nagsisimula na ang negosasyon. Hindi matanggap ni Zonghua ang hinihinging karapatan sa pangangalakal sa labas ng Great Wall. Sa tingin niya, dapat manatili na lang ang mga palaboy sa paghahanap ng pera at hindi makisawsaw sa mas malalaking plano. Tinawag niyang masyadong ambisyoso si Moryang, pero iginigiit nito na posible ang kanyang mga plano kung sakaling makuha ng Emi sect ang Sichuan. Nainis si Zonghua at napalakas ang hampas niya sa mesa, natanto niyang nasa pabor na posisyon si Moryang sa negosasyong ito. Ngunit bahagyang umatras si Moryang, sinabing isusuko niya ang kanyang hinihiling na karapatan sa kalakalan, ang 500,000 gold yangs, at maging ang kabayaran sa nasirang mesa. Sa halip, humihiling siya ng tulong upang makapanirahan sa kanlurang talampas. Napaisip si Zonghua kung ito talaga ang plano ni Moryang mula sa simula. Tumango si Moryang at ipinaliwanag na bilang mga palaboy, wala ni isang sekta ang nais silang manatili sa tabi nila. Inamin ni Zonghua na ganito rin ang nararamdaman ng kanyang sekta. Ipinaliwanag ni Moryang na malayo ang kanlurang talampas sa anumang gulo at tinanong kung sang-ayon ba siya rito. Habang pinag-iisipan nito ni Zonghua, nakita niyang maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga palaboy sa ngayon, ngunit nag-aalala siyang baka maging problema sila sa hinaharap. Nakaisip siya ng plano, gagamitin sila bilang panandali ang tauhan, at kung mabuhay ang ilan sa kanila, itatayo sila sa isang malayong pamayanan upang maiwasan ang posibleng gulo sa hinaharap. Sa huli, pumayag si Zonghua sa kasunduan. Lubos ang kasiyahan ni Moryang sa kinalabasan ng negosasyon, napagtanto niyang hindi niya makukuha ang ganitong kasunduan kung sa Kincheng sect siya nakipag-usap. Nag-alok siyang gumawa ng kasunduan sa papel, pero sinabing hindi na ito kailangan ni Zonghua dahil pinaninindigan ng Emi sect ang kanilang salita. Tinanong niya kung aalis na sila agad o kung nais nilang manatili ng gabing iyon, inalok silang doon magpahinga. Nagdesisyon si Zonghua na manatili sa 100-follower room kung saan naroon ang kanyang pamangkin. Biglang sumugod si Ranju, dala ang isang kagyat na balita, dahilan upang mairita si Moryang. Nais niyang malaman kung ano ang nangyari. Ibinalita ni Ranju na napatay ang pinuno ng Thunder Clan. Agad nagtanong si Moryang kung nahuli ang salarin, ngunit sinabi ni Ranju na tila hindi pa. Pinaghihinalaan ngayon ng Thunder Clan na ang Kincheng sect ang may kagagawan. Sa hindi inaasahang pangyayari, dumating si Tai, ang pinuno ng Thunder Clan, sa Kincheng sect kasama ang ilang armado niyang tauhan. Nagulat ang mga disipulo ng sekta sa biglaang pagbisita. Nakipagkita ang pinuno ng sekta kay Tai at tinanong kung anong nangyayari.
Ipinakita ni Tai ang isang kabaong na naglalaman ng katawan ng kanyang disipulo, dahilan upang magpahayag ng pakikiramay ang pinuno ng sekta. Tinanong niya kung pinaghihinalaan ni Tai na may kinalaman sila rito. Nag-init ang ulo ni Tai, itinatanong kung hindi ba talaga naiintindihan ng pinuno ng sekta ang nangyari. Tapat ang pinuno ng sekta, sinabing hindi niya talaga alam, kaya hiniling niya kay Tai na ipaliwanag ito sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.